CB. Welcome na po natin Mr. Richard Reynoso. Hello, Richard! Ay, Good evening. magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig sa DCRH, Oo. lalo na po dito sa Showbiz Talk Ganern. Yes, showbiz. Gorgie. Hi, Richard. Yes, nasa Boss kabilang Louie, yes, si Tito Louie po. araw po sa inyo. Oo, nasa Arizona, USA naman siya Thank ngayon, you. Richard. Oy, at least nakahabol via Zoom si Richard at fresh na fresh ha. Galing pa yan sa isang Galing po ako competition. ng Mendez, Cavite. Cavite. Siyempre, dinala po ako doon para mag-judge na isang choral competition. Okay. Nung kalagitnaan ng pagja-judge namin, bigla ako may natanggap na tawag mula dito sa katabi. Hindi ko naman Oo nga. mahindian. Oo, So salamat nagpaalam lang po naman. ako sa ahensya Sa kung Enter pwede po. CB. Dahil siyempre, kailangan po natin ng pahintulot. Dahil Opo. meron din po kaming mga tao naghahatid talaga niyan, yung mga aming mga PR people Opo. para gumawa niyan. So humingi po muna rin ako ng permiso Yes. para kumarap po sa inyo ngayong gabing ito. Oo. Pinayagan naman po tayo ng ating Salamat boss, naman. si Chair Lala Soto Antonio. Yes, Kaya salamat sinabi niya, naman. go lang. Okay. Sir Richard, I remember nung unang review ang pelikulang Dear Satan na naging Dear Santa na, ay hindi ho kayo ang nag-review nito. Ibang board Ay, po hindi ang po. nag-review. Hindi po. Oo. Yung inapilan. Opo. Go ahead. Ganito po yan eh. Sa amin po, may proseso po kami pinagdadaanan pagka mayroon pong pinapa-review sa aming pelikula. Yun pong una na committee will consist of 3 board members. Oo. At isa ho doon would be chairing the committee Opo. na magagawa po ng committee report. Okay. Ngayon, pagka po say kunwari hindi po aprobado o hindi pa po doon sa producer, pwede po sila mag-apply ng second review. Na doon po sa second review, 5 naman po ang magre-review niyan. 5 okay. 5 fresh eyes, ika nga, na walang nakasama doon sa miyembro ng first review. Okay. So 5 naman po ang magre-review niyan. Tapos isa po diyan again would be the chairman of the committee, na in this case ako po, tapos nagagawa po ng committee report. Okay. So, Okay. ito po ang application po namin. It doesn't have to be unanimous. Ito po pwede pong majority rule. Okay. Pero ang pinapaandar po namin dito yun pong ito pong nag-govern po kami ng aming PD Presidential Decree 1986. Oo. Yan po ang parang Biblia ho namin pagka kami nagre-review, dahil nandyan po ang batas na napapaloob na sinusunod po namin. Nandyan po yung standard na sinusunod natin. Oo. So ano man po yung personal feelings namin toward a certain movie, hindi po yan nakaka-supersede doon sa ating PD 1986. May sinusunod po tayo. Kaya Opo. May ika nga, sinusunod. walang personalan. Opo. I-clear lang natin, Sir Richard, may sinusunod kayo doon na batas, no? Pero ito'y interpretasyon ninyo. Ito'y kung paano ninyo naintindihan o paano ninyo na-interpret itong pelikula na sa tingin po ninyo ay lumabag siya doon sa Presidential Decree 1986. Tama po ba? We are guided by the Presidential Decree 1986. 86, Ganyan po ang okay. sinusunod namin. Oo. Ngayon, syempre, after po ng pag-review namin ng isang pelikula, kami naman po ay deliberate at pinag-uusapan po namin kung ano po yung mga key points na nakita namin in making our decision. At may individual reports po yan na sinusunod. And then we submit a final, yan po yung committee report. Sir Richard, Yun. bago po kasi ni-review yung unang review, yung sa unang committee na nag-review nito, medyo maingay na yung pelikula dahil marami na ang nag-react sa title pa lang.
Sa title pa lang Opo. na hindi na nila nagustuhan na Dear Satan, marami na hong nag-react doon. Aware na ho kayo sa ganung balita. Klaruhin na ho natin kasi baka naman sasabihin nila baka na sway kayo o na-influence kayo doon sa clamor or doon sa reklamo ng mga netizens doon sa title pa lang. Title pa lang po, meron po talaga kami mga natanggap na reklamo. Naisad po yan, I believe, doon sa unang report pa lang nung committee report. Opo. Na meron na rin po kami natanggap ng mga reklamo. So we have to be, but it doesn't mean that nasway po kami. Ang Or nangyari po na-impluwensya nito, mas kayo. tinutukan po namin mabuti pagka syempre meron pong ganyang Reklamo. reklamo. Na-curious Alam niyo po, kayo. Oho. para lang po maging malinaw, yun po kasing nakita namin, sabi nga doon, is yung naging judgment ng board, the film clearly constitutes an attack against any race, creed, or religion. Religion. Ano nabanggit Ngayon, dito? Pagka sinabi po naman na religion, hindi lang ho basta religion yan, pati ho teachings, yun pong doctrines at yung belief, it encompasses the whole religion na kailangan din po nating alagaan. Pagka meron hong nasagasaan dyan, hindi rin naman po natin pwedeng payagan. Same way as pagka meron po yung ongoing na kaso, say may pending case, hindi rin po natin pwedeng basta-basta payagan na maipalabas yan dahil napapaloob din po yan doon sa classification na pwede naming i-X or should we say not suitable for public viewing or exhibition. Ganun po may patakaran po kami sinusunod doon Kaya and yung meron pa pong misconception na lumalabas na salamat ho sa pagkakataon may misconception din ho kasi lumalabas na kaya namin na-X yan kasi gawa ni Chair Lala na na-offend or ano. Oo, yun pa isa sa reaction. Kung babalikan ho natin yung nangyaring usapan ho doon sa Senado, personally po, dahil nakapanood din ho kami, personally, tinanong po ni Senator Jinggoy kung ano po ang naging pakiramdam ng aming pong chairman doon sa pelikula, kaya po niya nasagot na it offended her. Pero let us remember, balikan po natin, 3 lang po ang board member na nagde-decide yan and there is no way na pwede pong baliktarin o baguhin ng chairman kung ano po ang desisyon ng committee. So, kung ano po yung nararamdaman namin doon, sinusunod pa rin po natin, babalik po tayo sa PD 1986. Yung pa rin po. Syempre, hanggang ngayon, marami nagrereklamo sa proseso and all, pero sinasabi nga po ng iba, 1986 pa yan o 1985 pa yan ginawa. Maaring outdated, pero naandito po kami sa process ngayon para nga ho amyendahan, ayusin, pat hanggat hindi ho yan naaayos. Kailan yung sundin yun? Kailangan po muna natin na approval ng Kongreso at saka ng Senado para maayos po yan. May proseso din po yan. So, yan pa rin po hanggang ngayon na sinusunod namin, yung PD 1986. Pero sa tingin niyo ba outdated na yun? Well, kayo po ang sumagot po sa akin dahil meron pong mga nagtatanong kung covered po ba ng aming ahensya ang live streaming. Hindi ho Oo, hindi. Which marami ho ang nagrereklamo sa amin kung bakit namin pinapayagan lumabas yan o hindi. Hindi po covered yan base sa PD 1986 dahil wala naman po yatang internet nung panahong 1985. So, wala pa. Richard, may tanong ako sa iyo. Yes po. May tanong ako sa iyo. Nabanggit mo kanina na you are following guidelines para malaman ninyo kung ano ang rating na ibibigay nyo sa isang pelikula. And it's very clear. It's very clear na kung ano man ang personal na pananaw nyo sa isang pelikula, that has nothing to do with the rating ng pelikula because you're following guidelines. That is clear. At napunta sa guideline na yan, tungkol about if you're against creed, age, religion, or whatever the case may be, that is clear again. Pero gusto kong malaman, was the second review a unanimous decision or merong dalawa na pumayag? Okay o 3 ay hindi?
unanimous po eh. So lahat, oo. So unanimous. Lahat yung Pero kanilang pananaw. let me make this clear, bilang chairman po ng committee, I personally requested all the members of that particular yung committee, yung magre-review, na when they make the report, please set aside your spiritual maging Belief. objective po tayo, ika nga. Spiritual beliefs, yes. At kung maaari, silipin po natin at gawin nating guideline yung ating pong mandato, which is the PD 1986. Na yun naman po ang sinunod po ng, I believe, and I'm very, very thankful that I was with very capable board members na maayos naman po at na-submit po at na-report po yung kanilang personal review dun sa pelikula na wala naman pong lumihis doon po sa ating mandato. Okay. Pero I think kasama pa doon sa nag-review, correct me if I'm wrong, kasi may natanggap din kaming statement mula sa national, yung sa under po sa si Yusek Janela Estrada on child care naman. Ito pong nag-react siya. national agency on for child child care. care. For child care. Oo. At nag-react siya doon dahil hindi kasi namin pa napanood ang pelikula, pero since napanood, kasama ho ba siya doon sa nag-review sa 5 na sila sabi mo na sa committee? Or inimbita lang po siya? Hindi po. Ang nangyari po riyan, they asked if they can watch it ng chairman na Chair Lala, and we wanted also to hear kung ano po yung kanilang masasabi, dahil syempre alam niyo po ang atin pong pinangangalagaan talaga, ang pinaprioritize po natin pagdating po sa pagre-review namin ay yung ating po mga kabataan. So iniingat-ingatan mo nating mabuti. Considering na pambata ang pelikula. Lalo na yung pagmumolde, yung maaaring mapanood nila, yan po ang iniingatan ng ating pong ahensya. So being that, kailangan po namin ng reference point also kung ano rin po ang maaaring pananaw ng NACC. The same way, katulad po nung dati, kung magbabacktrack tayo, nung time din po nung na-question yung 9-dash line, okay. meron din po tayong inimbita para manood po ng pelikula. Yun po yung DOT, DOJ, para ho, representatives from this agency, para ho, maipakita, marinig din po namin ang pananaw nila. But still, ano lang po yun, ano tawag nyo rito, things or points that we may consider, but yun pong 5, nakasama po sa mga nag-review niyan, mga board member hindi po kasama doon ang NACC. Okay. So, ang hindi pa siya kasama doon. Pero at least napanood din nila. May tanong pa ako, Tito Gorgie. Now, what is the future of this film now na na-X na siya? Will it still be shown for public viewing or talagang limited na talaga siya, na? diba? Na-X na siya. Well, the way I understand it sa PD 1986, pagka po kasi yan na-X na ho yan ng first committee at na-X na rin ho yan ng second committee and deemed final, meron pa rin ho yung appeals committee sa Malacanang. Aakit pa rin ho yan sa Malacanang. At pwede pa abot ang Supreme Court, di ba? Aabot pa ng Supreme Court. Pwede umabot pa yata yan ng Supreme Court. Oo, may ganun yun eh. Pero I mean, based on the movie itself, hindi lang ho kasi yung title ang pinagtatalunan natin dito. It's the content. Yun ho, marami hong marami ho kasing contradicting talaga na
ho napanood ho ng lalo na dito sa ating bansa na marami ho talaga. Ito nga ho yung bansang pinili ng Diyos. Ika nga, pinagmamalakpan natin yan. Opo. Oo. Medyo marami hong masasaktan talaga. Opo. Pero nabanggit mo kanina, Sir Richard, na sabi mo, inilabas ninyo yung inyong religious belief dito nung pinanood ninyong pelikula. Ito naman ang itatanong ko, ipasok natin ngayon. Hindi po, excuse me po. Hindi labas po namin. Hindi ho namin ipinasok yan dun sa aming pag-judge ng pelikula. Sa pag-judge nga, yun ang ibig kong sabihin. So parang hindi ninyo kino-consider mo na yung inyong religious belief. Ang sa akin lang naman po, ang tanong ko ngayon, ipasok naman natin ngayon bilang isa kang... Wag ho. Hindi. Hindi, kasi mas ang akin lang... yun, wag. Hindi, kasi mahirap... Hindi, kasi mahirap talaga pag-usapan kapag religion na, di ba? Mahabang balitaktakan yan. Pero ikaw ho, bilang Roman Catholic ho ba kayo, Christian or na-offend ho ba kayo sa pelikula? Nung napanood nyo na po, yung Dear Santa? Ano ho ang eksaktong nararamdaman nyo? Kung lihis ho yan doon sa itinuro sa atin nung tayo ay bata pa, kung lihis ho yan doon sa ating Christian Foundation at sa ating personal belief. Syempre talaga ma-offend po tayo. Masakit ho yan. Kaya nga ho, itinabi po muna namin yan dahil pagka umabot tayo yung Supreme Court, hindi naman po nila titignan yung ating spiritual belief. Ang pagbabasihan po kung ano yung pinagbasihan namin. Kaya ang request ko ho doon sa committee is doon tayo mag-focus sa PD 1986. Huwag muna yung ating spiritual Kasi pagka humarap na yan sa korte o sa ang pagmamasda naman is yung titingnan naman nila pagbabasihan ng korte is yung sa batas. Kung ano yung pinagbasihan natin, which sa amin yung aming guideline, yung aming mandate. Pero kayo ho ang ini-apply po natin. Kayo ho artist kayo, nakaka-arte din kayo aside sa pagkanta rin talaga. Syempre nag-i-evolve na rin ngayon talaga yung art, di ba? Yung pelikula natin, kung ano man ang napapanood natin sa television, sa pelikula, sa sinihan, na iba-iba na yung mga interpretasyon ng mga filmmakers. Panahon na ho ba bilang board member kayo ng MTRCB, panahon na ho ba talaga na mag-adjust na rin talaga ang MTRCB sa pagbabago ngayon ng mga napapanood nating pelikula? Nabanggit mo kanina na siguro kailangan ng amyendahan or what. May mga kinukonsider na rin ho ba kayo na pwede na tanggapin na natin kasi iba na ang mga pelikula ngayon, iba na ang pananaw ng mga tao, ganon? Or kailangan talagang mag-stick tayo sa batas na kung ano yung batas dyan ng dapat MTRCB? Dapat tayong mag-stick sa aking pananaw po, dapat po tayong mag-stick sa batas at kung ano po yung mandato sa atin. Hindi naman po pwedeng palagi na lang po nating i-apply ang ating personal feelings towards it at mahirap din po na hindi po tayo basta na lang po tayo tumanggap kung ano yung norm, ika nga. As long as meron po tayong sinusunod na guidelines, hindi po tayo pwedeng humiwalay doon. Together with that, allow me po na ang paalala rin po ng agency din po ng MTRCB is that yung mga guidelines po na ito na sinusunod po namin sana po maging pagka na naging issue na o na puntuhan na ho natin sana po maging reminder po sa ating mga filmmakers na kahit na fully supportive po tayo sa movie and television industry, may mandato po ang aming ahensya, ang MTRCB, na i-uphold po at i-promote ang paggalang sa Filipino cultural values. Na yun po ang iniingat-ingatan natin. So, hindi po tayo pwedeng lumihis doon. Okay, Richard, question ko rin yan. We all know gaano kamahal mag-produce ng pelikula. Opo. And
I'm sure we feel the predicaments ng producer. Ngayon, what can you suggest for the producer to do para lang mai public viewing ang pelikulang yan? Would you consider reshoot or change a little bit of the plot or what? Kasi nga it has to be shown at para malaman ng mga tao ngayon curious na ang mga tao kung ano ba talaga ang laman dito dahil na-X ng 2 beses. Opo. So what can you as part of MTRCB be able to do para lang to suggest the producer to redo? Sir, alam niyo po, Boss Louie, hindi po tayo pwedeng magbigay ng ganyang suggestion dahil ano ho yan sa kanya, magiging ano ho yan, censorship na ho yan pagka ganyan. So, we leave it up to the producers na kung gusto po nilang mag-reshoot yeah. or kung ano po yung tingin nila na pwede nilang gawin para mabago. Alam niyo po, meron din po kasi kaming programa ngayon sa MTRCB na yun po yung sinimulan ng ating butihing chairman, Chair Lala Soto Antonio, yung pong responsableng panonood. Wherein, nagpupunta po kami, nakikipag-meeting po sa ating mga film producers, nakikipag-meeting po tayo sa mga networks, para po maipaalala sa kanila kung paano po yung tamang dapat nilang sundin. Pinapaalala po namin ang guidelines. Ngayon, hindi po tayo nagkukulang dyan. We've been having this talk. Last year pa po, na kinakausap natin ang ating mga producers, ang ating mga network personnel, lahat po ng mga key people sa production. Para po makipag-usap sa amin, paalala namin kung ano lang po yung pwede at yung mga hindi pwede. Kahit nga po yung mga ibang mga TV shows, yung mga producers, nagpupunta pa ho sa opisina yan para misa ikonsulta kung tama po yung dapat nilang gawin. Pagka ho, syempre, gusto ng taong, meron pa rin ho kasi yung ang habol, iba ho yung kanilang agenda. Lumilihis ho dun sa kung ano yung dapat, wala ho tayong magagawa doon. Not unless sila na ho ang dapat gumawa niya ng paraan. Reaction lang po. May mga nagsasabi na, di ba, ang MTRCB ay nagka-classify lang? Hindi sila magpo-prohibit sa pagpapanood ng pelikula? Classification lang sila. Pwede hong pakipaliwanag yon or any reaction doon? Ganito po yan. Ang issue po talaga is not, we do classify, we do review, and we classified it not fit for public exhibition. So, classify po natin po yan, hindi po ba? Pero hindi po natin sinensor, wala po kaming hawak na gunting, hindi po natin pinutol yung pelikula, wala po tayong kinalikot doon. Kung ano po yung natanggap namin, yun din po yung ibinabalik na namin na hindi po nagagalaw yung pelikula. Wala po tayong kinakalikot doon. Kinlassify lang ninyo na X lang siya talaga. Di ba? Naghang na si Sir Richard. Sana makakabalik siya, ano? Naghang lang siya. Ayan. Ayan, okay na. Richard, pasensya na ho. Pasensya na ho. It's okay, Richard. Another Naputulo point. ba? Medyo naghang ka lang kanina. Medyo. Okay. Well, yun nga ho. Katulad lang po, just to summarize, ang ibig kong sabihin, ang gusto ko lang sabihin dito is that wala po tayong pinutol. Hindi po tayo nagse-censor. Pero nire-review po natin yan. So, hindi siya censorship. Di ba? Nag-classify lang talaga sila. Hindi po. Richard, nabanggit mo kanina, and it's nice to know na the chairman, Lala Soto, has an open door policy as far as reaching out to her and the rest of the committee. Ngayon, andoon ba ang producer ng Dear Santa nung nagkaroon ng face-to-face talk ng mga producers at ang chairman na si Lala Soto?
Hindi ko masasagot yan. Hindi ko alam. Oo. Kasi Pero ongoing one naman thing's yun for eh. sure, after po naming i-review yung movie the second time, Mm. wala ho dun yung producer. Wala ho dun yung I ano see. para ma-explain pa po naming mabuti Explain. kung bakit sila inex. Oo. Walang So, representative. okay. Inihintay nga natin ang statement mula naman sa Mavix Productions pero wala pa ho silang inilabas tungkol ga dito sa desisyon ng MTRCB. Kasabay nung na-ex kasi yan, yung Dear Satan na yan, or Dear Santa, ay ang isa pang documentary film, yung Alipato at Muog. Pero nabago ito nung pangalawang review, ay nabago ang desisyon. Ibang committee naman po yon, hindi ho kayo doon involved sa Richard. Ibang committee na po yan. Hindi po tayo kasama dyan. Oo, na-consider na na kasi nila hindi na na-ex ng pangalawang review at binigyan nila ng Hindi na ng po R16. hindi na po tayo makakasagot diyan. Oo. Kasi ibang committee na po ang head niyan. Oo, thank Opo. you talaga, at least napapaliwanag mo lang sa atin. Klaro. Oo, na klaro mo lang sa atin. Finally, ano ang gusto mong iparating sa ating mga manonood at doon sa ibang mga nagre-react nga dito sa desisyon ng MTRCB? Meron ho kayong gusto pa iparating, Sir Richard? Maraming salamat po sa inyo at sa inyong programa for giving me a chance to explain at maliwanagan ang ating mga nakikinig at nanonood sa inyong palatuntunan. Nais ko hong ipaalala po sa ating mga kababayan na ang inyo pong ahensya, ang MTRCB, ay narito po para po bantayan, pangalagaan po ang interes ng ating pong pamilyang Pilipino, lalong-lalo na ang ating kabataan. Yan po ang sinusunod po namin ang aming mandato. At yan po ay para proteksyonan ang bawat pamilyang Pilipino na ihikayat sila para sa responsableng panonood. Yun pong tama na makakapag hindi magbibigay ng kahit na anong kahit na anong element na pwedeng makasira sa pag-iisip na ating mga kabataan. Pero kailangan din po namin ng tulong ng bawat mga magulang dahil we can only do so much. Dapat din po ang ating mga magulang, let us be your partners in protecting our child. Ang ating pong kabataang Pilipino, kailangan po namin kayo para tulungan kami. Sana po sa palatuntunan ito maliwanagan po kayo kung ano po ang ginagawa ng ahensya ninyo, ang MTRCB, para po sa inyo. Kaya maraming salamat po. Para magulang din dapat magpapatuloy ang paliwanag. Kasi nga ito babasahin ko lang bago tayo mag-commercial. Babasahin ko lang yung ilang mga reaction kasi sabi ni Marilu de Guzman, responsableng panunood. Magbigay din dapat ng responsableng pagpapaliwanag sa mga dapat maunawaan ng mga tao, ang tamang guidelines, whatever you call it, sabing ganon. Sa yun daw dapat yun na, sa banggit mo rin kanina, Sir Richard, na dapat sa magulang na rin ang patuloy na pagpapaliwanag kung ano ang dapat nilang panoorin. Oo. At mayroon pa rin. Richard, sabi ni Magic Karingal, Richard Reynoso is one of the icon singer ng OPM. Love his songs and he is one of my favorites. Tapos may sinasabi, parang kumakanta lang si Richard Reynoso kahit nagsasalita at nagpapaliwanag. Para mas gusto nila para kumakanta ka lang daw talaga. Very well said, Mr. Richard Reynoso. Mabuhay kayo sa MTRCB. Thank you, BM Richard. Sabi ni Yayi Tobia, at saka sa respect, viewing, and moral value, sabi naman ni Rico Martinez. So nabanggit na lang din yung pagkanta. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkanta mo, di ba, Richard? Talaga. Ay, opo. At nakakatuwa ngayon. Ng Diyos. Nakakatuwa ngayon, nagustuhan ng mga karamihan talaga sa mga Gen Z, sa mga millennials, na nagustuhan pa rin nila yung mga kanta ninyo noon, yung mga kinalakihan naming kanta, yung mga gusto naming kanta, yung panahon namin ng mga kanta ninyo ay gusto rin ngayon ng mga kabataan, kaya talaga pinapanood yung mga concerts at mga shows ninyo, 'di ba?
anong tingin mo rito at anong feeling mo na hindi lang kami, mga kaidara namin ang mga na-appreciate yung mga kanta ninyo, kundi pati yung mga kabataan? Aba, syempre, kami po nagagalak pagka nakikita nating may mga bata pang nanonood dahil pag nagsho-show ho ako, medyo kasi kaidaran ko na ho yung mga nakikita ko nanonood sa akin. Oo, iba Pero pa rin pag talaga kami yung bata, talaga nakakagulat pa rin at nakakatuwa. Oo, iba pa rin talaga yung OPM noon, di ba? Pero aware ka rin sa mga kanta ngayon, na sa mga huling mga henerasyon ng mga singers natin. Sino yung parang, if ever na mag-concert ka, mag-show ka, sino yung gusto mo makakollab na sa mga batang nating singers sa ngayon? Marami ho marami pong magagaling ngayon. Too many to mention. Oo. Siyempre, nangunguna pa rin dyan yung sa mga bago. Kahit hindi na bago talaga to, yung Pop Princess. Si Sarah Geronimo. Siyempre, napaka-musical nung batang yun. Totoo. Marami po Kahit to sa mga lalaki, marami rin pong magagaling. Kaya... natutuwa lang po ako na buhay pa rin ang OPM. Oo. Pero I agree. Kahit na may music na banyaga na pumapasok, nandun pa rin po tayo sa sariling atin. At saka And Richard, huwag kalilimutan kapag may concert ka, kasama mo yung mga kaedaran mo dito sa Amerika. We will watch your show. Oo, kasi syempre, salamat po. Maraming salamat po. Lalo na pag nag-show sila sa mga ibang bansa, kasi nandun din talaga yung mga kababayan natin, di ba, na nung umalis sila, ayun pa yung mga sikat na kanta. At ngayon, ano ang feeling mo na kapag kinakanta ng mga huling mga singers, mga kabataang singers ngayon, yung mga kanta mo, yung mga paminsan-minsan, yung mga ganyan, pag kinakanta nila, ano yung, at saka may sarili silang version, ano ang pakiramdam mo? Aba, natutuwa po tayo dahil like I said, buhay na buhay po ang OPM. Totoo. And the mere fact na may mga bata o bagong henerasyon ngayon na kumakanta ng awitin natin, talagang tayo napa-flatter. Tayo po talagang, kinikilig pa rin ho ako pag nakakakita ako ng ganyan. Yes. So, sige lang tuloy lang At nagbibiro nga ako pagka mayroong nagsasabi may kumakanta ng kanta ko, kahit gwardiya lang dyan sa labas, na nagbabantay ng kung ano man, tapos madadaan ako, kakantahin nyo yung kanta ko, sasabihin ko lang, huwag masyadong galingan, baka mawalan ako ng trabaho. Iba pa rin talaga, sabi. Ibalik ang Hitman. Ang Hitman, Salamat po. Iba pa rin talagang OPM Hitman, sabi ni Ogie Narvaez Rodriguez dito. Okay, thank you very much. Paminsan-minsan, sabi ni Joelia, paminsan-minsan masarap balikan ang mga lumang kantang OPM. Ayan. Ayun, talaga. Tuloy-tuloy pa rin talaga yung pagkanta. Diba? Thank you very much, Richard Reynoso. Salamat din sa pagpapagbibigay linaw dito sa pelikula, sa desisyon ninyo. My pleasure to have met you. Oo. Salamat. Pleasure's all mine. Maraming salamat po. It's an honor. Thank you. Thank you very much, Mr. Richard Reynoso po ng MTRCB. Salamat!